Kabanata 2951. Sa katunayan, ang lugar na ito ay napuno ng mga pagkakataon. Nangangamba si Dexter sa lugar na kanina pa niya nabangga. Nagtataka ako kung ano ang nakatatak sa loob ng restrictive spell na kakahawak ko lang. Sabi ni Quinlan. Sa palagay ko, itigil mo na ang pag-aalala tungkol dito. Dahil sa ating kasalukuyang lakas, ang pagsira sa isang restrictive spell ay halos imposible. Kung ito ay isang restrictive spell na iniwan ng isang Nebula class warrior, maaari nating pilitin na dumaan. Kahit na nangangahulugan ito na masaktan. Ngunit kung makatagpo tayo ng restrictive spell mula sa isang Eternal class warrior, walang alinlangan na mapapahamak tayo. Ang pagnanais na magnakaw mula sa mga kamay ng isang Eternal class warrior ay isang panaginip lamang. Sige, kung ganoon, si Dexter at ang iba pa ay walang pagpipilian kundi talikuran ang ideyang ito. Biglang binago ni Quinlan ang tono ng kanyang pag-uusap at sinabing, "Gayunpaman, palaging may mga exception sa lahat ng bagay. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, ang restrictive spells dito ay hamina ng husto. Maaaring may ilang restrictive spell na nagkaroon ng mga depekto, kahit na mga punto ng pagbagsak. Kung makakahanap tayo ng ganitong restrictive spell, yayaman tayo." Pagkatapos ng maikling talakayan, nagkakaisang nagpasya si Dexter at ang iba na subukan muna ang kanilang kapalaran upang makita kung makakahanap sila ng anumang hindi kumpletong restrictive spells. Ang bawat kaunting lakas na natamo nila ngayon ay maaaring tumaas ang kanilang pagkakataong mabuhay. Nagsimula silang maglibot sa labas. Nagsimula ang kanilang paghahanap. Isang biglang boses ang umalangaw mula sa ibaba ng lupa. Huwag mong kakalimutan ang itinuro ko sa iyo. Hanapin ang banal na sandata sa lalong madaling panahon. Kapalit ng iyong kalayaan. Kung ginugulo mo ang aking mga gawain, sinisiguro ko sa iyo, hilingin mong maibalik mo ang oras. Laking gulat ng lahat. Ito ang boses ni Terekos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinusubaybayan sila ni Terekos. Napalunok si Dexter at sinabing, "Master Terekos, pakiusap huwag kang magalit. Narito kami sa paghahanap ng mga pagkakataon upang palakasin ang ating sarili. Sa pamamagitan lamang ng pagpapalakas ng ating sarili mabubuhay tayo upang mahanap ang banal na sandata. Kung hindi, maaari tayong mamatay bago pa man natin mahanap ang banal na sandata. Natatakot ako na hindi mo ito mahawakan sa buhay na ito." Napangisi si Terekos. Tumigil ka sa paglalaro sa akin. Pumunta at hanapin kaagad ang banal na sandata. Kung maglakas loob kang mag-aksaya pa ng oras, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa." Bago pa man matapos magsalita si Terekos, biglang umalangaw ang isang mahigpit na boses mula sa itaas ng ulo ng lahat. "Terekos, umalis ka sa sinaunang sektor. Ito ang tinig ng makalangit na Diyos. Ang aktwal na pinuno ng bilangguan sa isla na ito ang Diyos na langit. Banal na Molly, hindi ko akalain na talagang umiiral ang Diyos sa langit." Kusang lumuhad si Quinlan. "Diyos sa langit, patawarin mo ang aking mga kasalanan. Diyos sa langit, patawarin mo ang aking mga kasalanan." Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, lumuhad din sina Squirrel at Aged Ginseng, na nagsasabing, "Diyos sa langit, patawarin mo ang aking mga kasalanan." Talagang may awtoridad ang Diyos sa langit. Sa sandaling magsalita siya, talagang tumahimik si Terekos. Hindi nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita. Tila takot na takot si Terekos sa Diyos sa langit. Ang lugar na ito ay bumalik sa katahimikan. Tina Quinlan, Squirrel, at Aged Ginseng ay nagbibigay pa rin ng kanilang paggalang sa langit na Diyos. Sabi ni Dexter, "Sige. Umalis na ang Diyos sa langit. Pwede ka nang tumayo." Pinunasan ni Quinlan ang malamig na pawis sa kanyang noo bago tumangala sa langit. Noon lang siya nakahinga ng maluwag. Bumagsak sa lupa. Heavenly God. Heavenly God is exist talaga. My goodness. Ang hirap paniwalaan. Ang mga puso ni Squirrel at Aged Ginseng ay nanginginig pa rin sa takot. At tuloy-tuloy silang lumunok. Anong antas ng mandirigma ang Diyos ng langit? Tanong ni Dexter kay Quinlan. Tinabi ni Quinlan. Sa pinakakaunti,
Ito ay dapat na isang Eternal Class Warrior. Sabi ni Dexter. Isang Eternal Class Warrior na buhay pa. Ha! Agad na natakot si Quinlan. At kinilig siya. Mabilis niyang tinakpan ang bibig ni Dexter. Bata, itigil mo na yang kalokohan mo. Hindi mo dapat igalang ang Diyos sa langit. Sagot ni Dexter. Sige, ano ang susunod nating gagawin? Sabi ni Quinlan. Kalokohan. Ano pa ang magagawa natin? Siyempre, dapat nating ipagpatuloy ang paghahanap para sa banal na sandata. Kung hindi, talagang nangangahas si Master Terracus na kitilin ang ating buhay. Pero na, medyo sumakit ang ulo ni Dexter. Ang lugar na ito ay puno ng restrictive spells at may napakaraming panganib. Ang posibilidad na makatagpo ng panganib ay napakataas. Paano ko ito haharapin? Ang grupo ay kumilos ng may matinding pag-iingat, na nag-iisip ng 10 hakbang sa unahan para sa bawat hakbang na kanilang gagawin. Nagpatuloy sila sa ganito ng halos kalahating oras. Ngunit wala pang 2 kilometro ang narating nila. Ang kanilang lakad ay hindi kapani-pani walang mabagal. Sa bilis na ito, sino ang nakakaalam kung kailan nila mahahanap ang banal na sandata? Mayroong isang hindi nakikitang mapang-ipang puwersa na pumipilit sa kanila dito. Nainiwan ang lahat na medyo pagod. Kaya't nagpasya silang umupo at magpahinga. Nakahanap si Dexter ng malinis na batong mauupuan. Ngunit nang makaupo na siya ay bigla siyang nakaramdam ng paglubog sa ilalim niya. Bago pa niya namalayan ay napatumba na siya ng husto pababa. Kahit anong pilit ni Dexter ay hindi niya magawang tumayo. Kasabay nito, isang maliwanag na liwanag ang pumuno sa kanyang paningin, na nag-iwan sa kanya na wala ng ibang makita. O hindi, nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Dexter. Malinaw na nakatagpo na naman siya ng restrictive spell. At sa pagkakataong ito, siya ay direktang nakulong sa loob ng restricted realm. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Buong lakas na nagpupumiglas si Dexter. Ngunit ito ay ganap na walang kabuluhan. Makalipas ang halos 3 minutong pagbagsak, biglang tumama ang kanyang mga paa sa lupa, na huminto sa kanyang pagbaba. Kasabay nito, ang maliwanag na liwanag sa harap ng kanyang mga mata ay nagsimulang maglaho. At ang kanyang paningin ay unti-unting bumalik. Tumingin siya sa paligid kung saan-saan. Dito, ang mga bundok ay malago. At ang tubig ay malinaw. Puno ng sigla. Kapansin-pansin ang ganda ng tanawin. Sa hindi kalayuan, isang elder na nakasuot ng mga sinaunang damit at nagpapalabas ng parang sage na aura ay naghahasa ng isang kakaibang hugis na pala. Na mukhang tahimik at tahimik. Hindi ko inaasahan na ganito kaganda ang kapaligiran sa loob ng restricted realm. Gayunpaman, hindi malilinlang si Dexter sa magandang harapan na ito. Kung mas mahinahon ito, mas malaki ang potensyal na panganib na nakatago sa loob. Si Dexter ay maingat na sinusubukang umatras. Marahil ay makakahanap siya ng paraan para makatakas. Ngunit sinong mag-aakala, nang siya ay umatras? Nagsalita ang matanda. Saan ka pupunta? Batang kaibigan. Napabuntong hininga si Dexter. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natuklasan pa rin ang kanyang intensyon. Pinatatag ni Dexter ang sarili at sinabing, "Wala akong kawalang galang. Elder, sana mahanap mo sa puso mo na patawarin ako." "Well, walang problema." Umalaklak ang matanda. "Halika dito, batang kaibigan." Sabi ni Dexter. "Elder, hindi na kita iistorbahin pa. Mangyaring magpatuloy. Bibisita ako sa ibang araw." Habang nagsasalita si Dexter, napaatras siya ng ilang hakbang. Naghahanda ng umalis. Ang aura na hindi sinasadyang inilabas ng matanda ay naging dahilan ng pagpalpitate ng puso ni Dexter. Mayroon siyang malakas na premonition na ang lakas ng matanda ay nalampasan ng ilang beses. Kahit 10-10 beses, kung gusto niya akong atakihin. Maaari niyang kunin ang buhay ko sa isang iglap. Gayunpaman, isang hakbang paatras ni Dexter. Bumangga ang kanyang katawan sa isang malamig at matigas na bagay. Mabilis niyang binalik ang tingin. Ilang saglit lang, may magandang bugaw na langit at malinaw na tubig sa likuran niya. Ngunit sa isang kisap mata, ito ay naging isang hindi mababasag na masa ng napakadilim na kadiliman. Buntong hininga,
Napabuntong hininga ang matanda at dahan-daang bumangon. Taka tumalikod. Ang hindi inaasahan ni Dexter ay talagang may pile ang matanda. Ang kanyang mukha ay matanda at puno ng mga kulubot, na kung saan ay lubos na kabaligtaran sa kanyang ethereal at parang sage na kilos na nakikita mula sa likuran. Sabi ng matanda, "Kabataang kaibigan, ito ang aking mundo, na kontrolado ng aking mga iniisip. Kung walang pahintulot ko, talagang hindi ka makakatakas. Kaya, mas mabuti kung abandonahin mo ang ideyang iyon." Napalunok ng mariin. Tinabi ni Dexter, "Elder, kung ayaw mo akong pakawalan, may iba ka pa bang gusto na gawin ko? Kung mayroon man akong maitutulong sa iyo, ibibigay ko ang lahat." Sa ngayon, ginagawa ni Dexter ang lahat para makabili ng oras. Alam niyang walang paraan para makatakas siya ng buhay ng mag-isa. Buti na lang at natutulog pa rin sina Draco at Osaday sa loob niya. Agad na nakipag-usap sa kanila si Dexter gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. "Kayong dalawa, sa tingin mo ba tayong tatlo ay may pagkakataon laban sa ating kalaban?" Nagmamadaling sinabi ni Draco. "Binata, kung naghahanap ka ng kamatayan, sige, ngunit huwag mo akong kaladkarin dito. Masyadong makapangyarihan ang matandang ito. Napailing na lang ako sa aura niya. Not to mention kaming tatlo. Kahit isang dosina pa kayo at ako, hindi pa rin tayo magkakaroon ng pagkakataon." Sabi rin ni Osaday. "Imposible. Wala kaming pagkakataon kung susubukan naming harapin siya ng direkta." Sabi ni Dexter. "Oh, Osaday, kapag narinig mong sinabi mo iyan, pwede pa ba tayong gumawa ng mas malumanay na diskarte?" Ipinahayag din ni Draco ang kanyang interest, na nagsasabing, "Oh, paano mo ipapaliwanag ang mas malambot na paraan na ito?" Tinabi ni Osaday. "Dexter, alam mo ba kung ano ang pinakamakapangyarihang bagay tungkol sa iyo?" Bumaba ang tingin ni Dexter sa kanyang sarili at sinabing, "Natatakot ako na baka kayo na ni Draco ang nasa taas niya." "Mali iyon," sabi ni Osaday. "Huwag kalimutan. Isa ka na ngayong Sun and Moon class warrior, na nagtataglay ng spirit peel. Ang pinakakakilakilabot na bagay sa isang Sun and Moon class warrior ay ang spirit peel. Bukod dito, ang iyong spirit peel ay sa ugat ng dragon. Ito ang Dragon Vein Life Force na personal na ginawa para sa iyo ng taong tubig." "Ti Pietro," tanong ni Dexter, "ang ibig mo bang sabihin ay magagamit ko ang Dragon Vein para magdulot ng matinding pinsala sa kalaban? Paano ko gagawin yan? Dapat ko bang i-absorb ang kalaban sa ugat ng dragon?" Sabi ni Osaday. "Masyadong mahina ang Dragon Vein mo ngayon. Kaya masyadong maliit ang suction power. Halos imposibleng ma-absorb ang kabilang partido." Tanong ni Dexter. "So, ano ang dapat kong gawin?" Sumagot si Osaday. "Kung lalamunan ng kalaban ang ugat ng dragon sa kanilang katawan, ang iyong pagkakataon na magtagumpay ay tataas ng malaki kung manipulahin mo ang ugat ng dragon upang masipsip ang mga ito." Napatulala si Dexter. "Wala na bang ibang gagawin ang kalaban kundi ang maubos ang ugat ng dragon ko?" Napangiti ng mahina si Osaday. "Hindi naman ganoon ang kaso." Muling nagsalita ang matanda. Binata, para sabihin sa iyo ang totoo, matagal na akong naghihintay sa iyo. Ngayong sa wakas nandito ka na. Hindi ako papayag na paalisan ka." Natigilan si Dexter. "Elder, kilala mo ba ako? Bakit mo ako hinihintay?" Sabi ng matanda. "Nagugutom na ako. Kanina pa ako nangangaso dito. At ikaw ang aking biktima." Napasinghap si Dexter sa gulat. "Elder, pareho tayong tao. Paano ka makakasali sa cannibalism?" Napabuga ng malakas na tawa ang matanda. "Bata kong kaibigan, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ako tao. Isa akong banal na sandata ng mga Diyos. At kumakain ako ng mga spirit peel ng mga tao. Ngayon, ibigay ka agad ang iyong spirit peel. Baka may chance ka pang mabuhay." Isang matalim na ngiti ang kumalat sa mukha ni Dexter. Napagtanto na talagang pinupuntirya ng matanda ang spirit peel ni Dexter. "Nag-aalala lang ako na kapag nakainom ka ng spirit peel ay baka mawalan ka ng buhay." Hindi kusang loob na iniharap ni Dexter ang spirit peel. Sa halip, nagkunwari siyang nahihirapan at sinabing,
Elder, ginugol ko ang buong buhay ko ng buong hirap sa paglilinang ng spirit pill na ito. Hindi ba't masyado kang nagdedemand sa akin ng ganon-ganon lang? Tumango ang matanda. Sa totoo lang, medyo impolite. Paano ito? Papatayin muna kita. Pagkatapos ay inumin mo ang iyong spirit pill. Parang mas prangka iyon. Dahil doon, naghanda ang matanda na kumilos. Namutla agad ang mukha ni Dexter. Nagmamadali niyang sinabi, Elder, binibiro lang kita. Gusto mo lang ang spirit pill ko. Di ba? Ibibigay ko ito sa iyo hanggat maaari mong iligtas ang aking buhay. Tumawa ang matanda. Ngayon ay isang matalinong tao na pumunta saan mang direksyon na ihip ng hangin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kukunin ang buhay mo hanggat ininom ko ang iyong spirit pill. Mag-isa lang ako at bored dito. Ang ibig sabihin ng pagtitipid sa iyong buhay ay magkakaroon ako ng makakachat at maibsan ang aking pagkabagot. Nagkunwaring nag-aatubili si Dexter habang inalok niya sa matanda ang sarili niyang spirit pill ang dragon vein. Tinitigan ang ugat ng dragon. Napakunot ng malalim ang mga kilay ng matanda at nawala sa malalim na pag-iisip. Itong spirit pill mo ay kakaiba. Parang pamilyar. Parang nakita ko na siya dati. Nasa gilid si Dexter. Kung ang matandang lalaki na ito ay kinikilala ito bilang ugat ng dragon at nakikita ang aking pamamaraan. Tapos na ako. Kalmado ang ginawa ni Dexter at ipinaliwanag. Elder, hindi na kailangang magtaka. Sa ngayon, ang lahat ng mga spirit pill ng mga tao ay ganito ang anyo. Itong spirit pill ko, sa mga tao, ay kasing ordinaryo nito hanggat maaari. Napatingin ang matanda kay Dexter na may hinala. Talaga, sabi ni Dexter. Oo naman, may dahilan ba ako para linlangan ka? Matanda, nakahinga ng maluwag ang matanda. Ngayon lang, akala ko ang spirit pill na ito ay kahawig ng dragon vein. Nagtataka ako, paano naging ugat ng dragon ang puwersa ng buhay ng isang mahinang tao? Mukhang na-overthought ko na. Noon, ang mga tao ay nasugatan. Ang mga mandirigma ay nawasak. At walang sino mang gumagabay sa paglilinang ng tao. Natural lang na deformed ang spirit pills. Ito ang unang pagkakataon na sumubok ako ng kakaibang spirit pill. Iniisip ko kung ano ang lasa nito. Si Dexter ay nagmumura sa loob. Ikaw ay walang utang na loob. Kinakain mo ang aking spirit pill at nagrereklamo pa rin tungkol dito at iyon. Kahit na pinatuyo ka ng ugat ng dragon. Ito ay hindi bababa sa kung ano ang nararapat sa iyo. Gutom na gutom ang matanda. Sa kabila ng pagdududa sa puso niya. Hindi niya ito inisip. Pagbuka ng kanyang bibig. Hinigop niya ang ugat ng dragon sa kanyang katawan. Ay activate kaagad ang suction power ng dragon vein. Bulalas ni Osaday. Wala kang masyadong oras. Kapag natunaw na niya ang ugat ng dragon mo. Hindi na iyon sa iyo. Walang dalawang isip. Agad na pinaandar ni Dexter ang kapangyarihan ng pagsipsip ng dragon vein gamit ang kanyang isip. Ang ugat ng dragon ay biglang nagbukas ng isang puwang na katulad ng isang napakalalim na hukay. Galit na sinipsip ang katawan ng matanda. Biglang lumubog ang tiyan ng matanda. At mabilis ding lumiit ang kanyang figure. Anong nangyayari? Paano ito nangyari? Ibinaba ng matanda ang kanyang ulo. Tinitingnan ang sarili niyang pangit na figure at nakaramdam ng lubos na pagkagulat. Mabilis niyang napagtanto. Damn! It's the spirit pill. May mali sa spirit pill. Cheaty. Brat. How dare you trick me? Sa isang nakakaawang ekspresyon, tinabi ni Dexter. Elder, mali ang pagkakaintindi mo. Taos puso kong inalok ang aking spirit pill para ubusin mo. Hindi ko kasalanan na hindi mo ito matuno. Wala nang oras ang matanda na makipag-usap sa basura kay Dexter. Dahil nakatutok na siya sa pagsisikap na iluwa ang ugat ng dragon. Ngunit ngayon, ang ugat ng dragon ay matako at ligaw na sumisipsip sa katawan ng matanda. Nagginagawang imposible para sa kanya na iluwa ito. Sa isang kisap mata, ang katawan ng matanda ay halos nakaguhit na naiwan lamang ang mga balat at buto. Bukod dito, ang kalansay ng matanda ay mabilis na gumuho. Malapit ng tuluyang masipsip. Parg. Nabaliw na ang matanda.
Hindi niya inisip sa kanyang pinakamaligaw na panaginip na balang araw ay sasalubungin niya ang kanyang wakas sa kamay ng isang bata at walang kwentang brat. Para sa matanda na isang sinaunang kataas-taasang nilalang si Dexter ay isa lang talagang basa sa likod ng tenga. Sa pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon, imposibleng mapaalis ang spirit pill. Ang tanging magagawa ng matanda ay ang sirain ang sarili niyang puwersa sa buhay at mamatay kasama si Dexter. Ang matanda ay mabangis na lumipad patungo kay Dexter. Ang kanyang bilis ay parang kidlat. Sa isang kisap mata, hawak na ng matanda ang leeg ni Dexter kaya hindi na makagalaw si Dexter. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Dexter na mabawi ang kanyang katinoan. Sa katunayan, ang isang payat na kamelyo ay mas malakas pa kaysa sa isang kabayo. Kahit naging balat at buto lang ang matanda, higit pa rin siya sa kakayanan ni Dexter. B***starred ka. Talagang B***starred ka. Kahit kamatayan ang ibig sabihin ngayon. Tisiguraduhin kung sabay tayong bababa. Pagkasabi ng kanyang piraso, naghanda ang elder na pasabugan ang kanyang sariling spirit pill. Na nagbabalak na mapahamak kasama si Dexter. Tinasakal si Dexter to the point na hindi na siya makahinga. At nakakakita siya ng mga bituin. Nasa bingit na siya ng paghimatay. Ngunit kumapit pa rin siya sa huling bahagi ng kanyang katinoan. Batid na kung siya ay himatayan ngayon. Ang tanging naghihintay sa kanya ay isang tiyak na kamatayan. In the nick of time. Naglabas agad ng utos si Dexter sa Dragon Vein. Bukas. 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 Buksan ng mas malawak. Tipsipin mo. Tipsipin ang matanda hanggang mamatay. Agad na lumaki ang puwang sa ugat ng dragon. At dumobble ang lakas ng pagsipsip. Kasabay nito, inilunsad ni Dexter sa alyansa kina Osaday at Draco ang kanilang pinakamalakas na pag-atake. Nakapagtatag na si Osaday ng power channel na may Dragon Vein. At humiram din ito ng surge of power mula sa Dragon Vein. Sa sandaling ang puwersa ng buhay ng matanda ay nawasak sa sarili. Ang mga pag-atake ni Dexter at ng kanyang dalawang kasama ay dumating. Na nagpapalipad sa matanda. Boom! Sumabog ang puwersa ng buhay ng matanda. Kalahati ng kapangyarihan mula sa pagsira sa sarili ng puwersa ng buhay ay hinigop ng ugat ng dragon. May isang sandali na naramdaman pa ni Dexter na sisubog na ang ugat ng dragon. Ang natitirang kalahati ng lakas ng paputok ay agad na nagwasak sa pinaghihigpitang kaharian na ito. Na ginawang mga guho ang luntiang kabundukan at malinaw na tubig. Naputol din ang pisikal na katawan ng matanda, na may mga laman at dugo na lumilipad sa buong kalangitan. Gayunpaman, hindi pa naglalaho ang kanyang kamalayan. Galit na galit niyang tinitigan si Dexter. Bastos ka, how dare you treat me? Ang lakas ng loob mo talagang lokohin ako. Kahit nakalahati ng kapangyarihan mula sa pagsira sa sarili ng matanda ay hinigop ng ugat ng dragon. At medyo magkalayo sila nang mangyari ang pagsabog. Si Dexter ay nasugatan pa rin ng husto. Na nawala ang kalahati ng kanyang buhay. Nakahiga siya na paralisado sa lupa. Masakit ang buong katawan. Hindi makatayo. Ang natitirang espiritual na pakiramdam ng matanda ay napuno ng takot si Dexter. Mabilis na tinanong ni Dexter si Draco. Draco, makakasama ba tayo ng kanyang natitirang espiritual na pakiramdam? Malubhang nasugatan din si Draco. Malungkot niyang sabi, huwag kang mag-alala, hindi mo ba nakikita na malapit na siyang mawala? Halos hindi niya kayang protektahan ang sarili niya. Lalo pa tayong atakehin. Sa wakas, nakapagpahinga na si Dexter. Medyo nabulunan ang boses ni Draco. The Asterisk Man. Ano bang ginawa ko sa past life ko para maranasan ko ang isang jinx na katulad mo? Nagsisimula ng maghilam ang mga sugat ko. Nasaktan na naman ako. At sa pagkakataong ito ay mas malala pa ito kaysa dati. Seryoso akong nagdududa kung makakabawi ako sa pagkakataong ito. Maging si Dexter ay medyo nakaramdam ng hiya. Tunay nga, paulit-ulit na nasira ang katawan ni Draco. Ang ganitong uri ng sakit ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Napatingin si Draco kay Dexter. Wala ka bang balak magpahayag ng anumang pagsisisi? Hindi ka ba nakonsensya? Sabi ni Dexter. Sa totoo lang, nagigilty ako.
Ipinaabot ko ang aking matinding pagsisisi sa iyo. Bamulong si Draco. Curse. Yun ba? Dagdag pa ni Dexter. Ano pa ang gusto mo? Sumagot si Draco. Bigyan mo ako ng isang spirit pill. At tatawagan natin ito. Sumang-ayon kaagad si Dexter. Oo naman. Ibibigay ko ito sa iyo. Natigilan si Draco. Kailan pa naging kaaya-aya ang lalaking ito? Payag ba siyang isuko ang spirit pill ng ganoon na lang? Pinawi ni Dexter ang sariling dragon vein. Sa katunayan, ang ugat ng dragon ay hindi kapani-paniwalang matibay. Nang sirain ng matanda ang kanyang sariling puwersa sa buhay. Ang ugat ng dragon ay hindi nagdusa ng maraming pinsala sa kabila ng direktang linya ng epekto. Inabot ni Dexter ang dragon vein kay Draco. Narito ka, Dragon King. Maaari mong inumin ang aking spirit pill. Pinandilatan ni Draco si Dexter. Tila galit na galit. Dapat nalaman ko. Masyado kang mapagbigay. Ito ang iyong plano sa lahat ng panahon. Magwala ka. Hindi ko gusto ang kasuklam-suklam mong ugat ng dragon. Gusto ko ang spirit pill na kinulit mo sa mga kamay ni Thies. Umalaklak si Dexter. Bueno. Kunin mo o iwan mo. Ikaw ay mapili. Dapat kang magpasalamat na inaalok kita ng spirit pill. The asterisk man ate. Draco cursed, puffing under his balbas as he continues to glare at Dexter. Anong cheapskate? Dapat kang maghintay lamang ng isang himala habang ikaw ay nasa ito. Ang ugat ng dragon. Ang natitirang espiritual na pakiramdam ng matanda ay nanlilisik kay Dexter sa galit. Ang ugat ng dragon. Ito talaga ang ugat ng dragon. The asterisk man ate. How could your spirit pill be the dragon vein? Anong nangyayari sa mundo? Tinulya pa ni Dexter ang natitirang espiritual na pakiramdam ng matanda. Pagkatapos, lumingon siya kay Draco at nagtanong. Master Draco, paano natin maaalis ang kanyang natitirang espiritual na pakiramdam? Naiinis lang ako kapag nakikita ko siya. Sabi ni Draco, hindi mo na kailangang makialam. Wala na siyang pisikal na katawan para magbigay ng enerhiya. Ang pinaghihigpitang kaharian na ito ay nawasak. At nasa bingit ng pagbagsak. Malapit nang maglaho ang kanyang espiritual na pakiramdam. Mawawala. Haha. Ang espiritual na pakiramdam ng matanda ay sumambulat sa masamang pagtawa. Nag-o-overthink ka. Ang aking espiritual na pakiramdam ay walang hanggan at hindi nasasire. Anak, maghintay ka lang. Kapag naibalik ko na ang aking pisikal na anyo, pupunta ako para sa iyo. Haha. Sa pamamagitan nito, ang natitirang espiritual na pakiramdam ay handa ng tumakas. Isang mabigat na buntong hininga ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin. Si Dexter at ang iba ay pamilyar sa boses. Ito ang tinig ng makalangit na Diyos. Ang tagapag-alaga ng isla ng Thies. Bakit biglang bumantong hininga ang langit na Diyos? Dahil ba nasira ko ang restricted realm? Nagsimulang manginig si Dexter nang hindi mapigilan. Ang soundwave sa kalaunan ay umabot sa natitirang espiritual na kahulugan at nabasag ito sa magkapira-piraso. Walang iniwang bakas. Kawakas ay nakadama ng kagaanan si Dexter. Na para bang naalis ang isang mabigat na bigat. Nagpasalamat siya sa langit na Diyos para sa pagharap sa natitirang espiritual na pakiramdam ng matanda. Ang tunog ay naglaho. At kasama nito, ang napakatinding presyon na dala ng tinig ng langit na Diyos ay ganap ding nawala. Nagpalitan ng tingin sina Dexter at Draco. Tila ay nasa lubos na pagkalito. Ano ang nangyayari? Bakit gusto ng langit na Diyos na lipulin ang natitirang espiritual na pakiramdam? Nilalayon ba ng langit na Diyos na tulungan tayo? Ngunit sa mata ng makalangit na Diyos, tayo ay isa lamang grupo ng maliliit na langgam. Bakit pipilitin ng langit na Diyos na tulungan ang isang grupo ng maliliit na langgam? Ito ay hindi maintindihan. Boom! 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 Ang pinaghihigpitang kaharian ay nagsimulang gumuho. Tumakbo. Sumigaw si Draco. Dexter, ilabas mo ako dito dali. Alinman sa pagtakas tayo mula sa pinaghihigpitang kaharian na ito. O gumuho tayo kasama nito. Hindi pa ako tapos mabuhay. Ayokong mamatay ng ganito lang. Nasa sakit si Dexter. Parang hinihiwa ang buong katawan niya. Wala siyang choice kundi uminom ng spirit pill para maibsan ang sakit.
Matapos bawiin ang kanyang Dragon Vein, hinawakan niya si Draco at sinabing, "Tatakbo tayo." Galit na nagmura si Draco. "The Asterisk Man, you wastrel. Ginamit mo ang Spirit Pill para gamutin ang iyong mga sugat. Sayang naman." Samantala, si Quinlan, Lacey at ang iba pa sa gang ay lubos na nataranta. Ngayon lang nila nasaksihan si Dexter na biglang nawala sa ilalim ng kanilang ilong. Natakot ang lahat, walang alinlangan. Si Dexter ay hindi sinasadyang pumasok sa isang pinaghihigpitang kaharian. Napaiyak si Lacey. "Ginoo. Yes, si Dexter ang master mo. Dapat mong iligtas siya." Agent Ginseng, maaari mo bang tulungan si Dexter? Nahulog na ba siya? Magaling kang maghukay. Maaari ka bang maghukay ng isang butas at malaman? Nagkunwaring kalmado. Inaliw siya ni Quinlan. "Missy, huwag kang magpanik. Nasa proseso tayo ng pag-iisip ng solusyon. Hindi ba, posibleng nahulog si Dexter sa restricted realm? Ang pagsisikap na makapasok sa pinaghihigpitang kaharian upang iligtas siya ay maaaring maging mahirap. But rest assured, kahit gaano kahirap, hinding-hindi kami susuko sa kanya." Restricted realm. Tumingin si Lacey kay Agent Ginseng at sinabing, "Mr. Matandang Ginseng, katutubo ka rito. Mangyaring sabihin sa akin ng tapat. Ano ang mga pagkakataong maligtas si Dexter pagkatapos mahulog sa restricted realm?" Ang may edad na Ginseng ay tila nababagabag. "Well, hindi ako sigurado sa sarili ko. Kung saan ako nakatira noon. Walang mga restricted realms. Kaya hindi ko talaga alam kung ano ang mga pagkakataong mailigtas ako." Natarante si Lacey. "Ginoo, Agent Ginseng, pakisabi lang sa akin ang totoo. Masasabi kong may tinatago ka sa akin." Wala nang ibang pagpipilian si Agent Ginseng kundi sabihin ang totoo. "Hanggang ngayon, wala pa akong narinig na pumapasok sa restricted realm at lalabas ng buhay. Noong nakaraan, ang aking mga ina po ay nagkakamali din na nakipagsapalaran sa pinaghihigpitang kaharian." At pagkatapos, sabi ni Lacey, "At anong nangyari? Pakisabi, Mr. Agent Ginseng." Sumagot si Agent Ginseng. "At pagkatapos, wala kaming natanggap na balita mula sa kanila. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na patay na siya. Baka buhay pa siya. Kaya lang hindi namin siya makontak mula sa labas ng restricted realm." Agad na kumalma si Lacey at ibinaling ang atensyon sa lugar kung saan nawala si Dexter. Nawala si Dexter pagkaupo niya sa batong ito. Ito kaya ang pasukan sa restricted realm. Tumango si Agent Ginseng. "Malamang iyon." Nagpatuloy si Lacey. "Sa tingin mo ba, nakakayahan ni Dexter? Makakalabas siya sa restricted realm?" Magsasalita na sana si Agent Ginseng nang titigan ito ni Quinlan ng masamang tingin. Naunawaan ni Agent Ginseng ang ibig sabihin ni Lacey. Pwede pa naman. Ang posibilidad ay napakataas. Nakita ni Lacey ang hitsura sa mga mata ni Quinlan. Puno ng disappointment ang mukha niya. "Sige, naiintindihan ko," she said. Dahil doon, naglakad siya patungo sa bato at matikas na umupo. Biglang hinawakan ni Quinlan ang kamay ni Lacey. "Anong ginagawa mo? May death wish ka ba?" Sabi ni Lacey. "Kailangan kong pumasok sa restricted realm para hanapin si Dexter. Mag-isa lang siyang nasa loob. At tiyak na nalulungkot siya at natatakot. Walang pag-aalinlangan." Pinakawalan ni Quinlan ang kanyang lakas at hinarang ang bato sa pagsisikap na pigilan si Lacey na makalapit. "Huwag na kayong magdulot ng gulo kaysa sa kung ano ang mayroon na tayo. Kasalukuyan kaming nag-iisip kung paano ililigtas si Dexter. Kung papasok ka ngayon, magpapakomplikado ka lang at mababawasan ang pagkakataon nating iligtas siya. Bilasan mo. Tingnan mo. Ano yan?" Biglang bulalas ni Squirrel. "Anong problema?" Napatingin agad ang lahat sa direksyon na tinuturo ni Squirrel. Ang kawalan sa itaas ng kanilang mga ulo ay biglang nagsimulang tumulo ng marahas, na nagdulot ng umuungol na uno sa kanilang paligid. At pagkatapos, sa isang tunog ng pag-crack, nabasag ang espasyo. Sa pamamagitan ng spatial rift, kitang-kita nila ang restricted realm sa loob. Sa loob, tila isang malaking labanan ang katatapos lang.
Ito ay isang tanawin ng pagkawasak at walang kapantay na paghihirap, na nakapagpapaalaala sa isang apocalyptic na eksena. Nagulat ang lahat. Mukhang nasira ang Restricted Realm. Paano masisira ang Restricted Realm nang walang dahilan? Kakaiba. Bilasan mo. Tumakbo ka. Kapag sumabog ang Restricted Realm, mamamatay tayo kasama nito. Takbo. Agad na tumakas ang lahat sa lahat ng direksyon. Tumangging tumakas si Lacey. Ngunit kalaunan ay sapilitang kinuha siya ni Quinlan. Ang matandang ginseng ay sumigaw sa spatial rift habang siya ay tumakas. Dexter! Dexter! Buhay ka pa ba? Mabilis! Labas! Bilasan mo! Paumanhin na nag-alala kayong lahat. Umalangaw-ngaw ang boses ni Dexter mula sa spatial rift. Susunod, isang figure na lumilitaw sa pagbubukas ng lamat. Ito ay walang iba kundi si Dexter. Sa sandaling iyon, si Dexter ay malubhang nasugatan. Ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling buo. At ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib. Ang larangan ng enerhiya sa paligid niya ay tila bahagyang tumindi. Sa isang pino at banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Lacey na walang iba kundi ang init sa kanyang mga mata. Lacey, pasensya na kung nag-alala ka. Hindi na napigilan ni Lacey ang kanyang emosyon. At nagsimula siyang umiyak. Ang kanyang mga luha ay umaagos na parang ilog. Umihikbi siya. Dexter, akala ko hindi makikita sa buhay na ito. Tinakot mo ako hanggang sa mamatay. Sumigaw si Quinlan. Dexter, bilasan mo at umalis ka sa Restricted Realm. Kung hindi ka lalabas, sisubog ka ng buhay. Sa panahong ito, hindi na kayo magkikita ni Lacey sa buong buhay na ito. Darn it, namula ang mukha ni Lacey. At tumakas siya sa gulat. Maaaring sumabog ang Restricted Realm na ito. Anong kalokohan? Tinabi ni Quinlan. Ang isang Restricted Realm, sa simpleng mga termino, ay isang espesyal na parallel universe. Paanong hindi ito sasabog? Why the hell hindi mo sinabi kanina, reklamo ni Dexter habang tumatakas. Ngunit bago pa man siya makatapos sa pagsasalita, isang dumadagandong na, boom, ang sumabog. Na naging sanhi ng marahas na pag-urong ng isipan ni Dexter. Nagdilim ang paningin niya at nawalan siya ng malay dahil sa gulat. The asterisk man ikaw. Bago pa man mawalan ng malay. Mariing nagmura si Dexter. Makalipas ang ilang oras, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa harap ng kanyang mga mata ay nakita si Lacey na may bahid ng luha sa mukha. Nakaramdam ng kirot sa puso si Dexter at inabot niya ang mga mantsa ng luha sa gilid ng kanyang mata. Lacey, pasensya na. Dexter, sa wakas gising ka na. Halos hindi napigilan ni Lacey ang pananabik habang nakahawak sa braso ni Dexter. Dexter, natakot ako kanina. Alam mo ba, biglang tumigil ang tibok ng puso mo. Salamat sa aged ginseng na nagbigay sa iyo ng buhok sa paa para ubusin. Nakaligtas ka, may pasasalamat sa kanyang mga mata. Tumingin si Dexter kay aged ginseng at nagpahayag. Aged ginseng. Salamat. Masiglang tumawa si aged ginseng. Wala lang. Wala talaga. Pero sa susunod, subukan mong hindi na masaktan ulit. Wala na akong masyadong buhok sa paa. With a hint of jest. Quinlan joke. Isang hibla ng buhok sa paa. Bakit ang kuripot mo? Tingnan mo kung gaano karami ang buhok mo sa mga binti mo. Sagot ni aged ginseng. Wala kang alam. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang lakas ng buhay ko ay nasa mga buhok ng binti. Medyo nababawasan ang lakas ng buhay ko sa tuwing nabubunutin. At the rate Dexter is getting injured. Hindi ako tatagal ng ilang araw. Biglang napagtanto ni Dexter kung gaano kalaki ang sakripisyo ni aged ginseng para sa kanya. Wala siyang paraan para mabayaran siya. Kaya naghagis siya ng spirit pill kay aged ginseng. Matanda na ginseng. Kunin mo ito para mapangalagaan ang iyong katawan. Tuwang-tuwa ang matandang ginseng. Salamat, Mr. Cruz. Lumapit si Quinlan kay Dexter at tinukso. Well done, lad. Talagang nagawa mong masira ang pinaghihigpitang kaharian at makatakas ng buhay. Hindi maliit na gawa iyon. Sabihin mo sa akin, mayroon ka pa bang mga sinaunang kayamanan sa iyo? Umiling si Dexter.
Saan ako pupunta para kumuha ng sinaunang kayamanan? Nabasag ko ang pinaghihigpitang kaharian at nakatakas ng buhay gamit ang sarili kong lakas. Haha, puno ng pagdududa ang mukha ni Quinlan. Maaaring lokohin mo ang isang 3 taong gulang. Ngunit niloloko mo ako. Mangarap pa, sa antas ng iyong kapangyarihan. Paano mo madudurog ang pinaghihigpitang kaharian? Hindi ko intensyon na maliitin ka. Pero kahit 10 sa inyo ay baka hindi ito masira. Tinanong ni Dexter. Bakit hindi ko masira ang pinaghihigpitang kaharian? Paliwanag ni Quinlan. Sige, let me break it down for you. Upang makapagbigay ng restrictive spell, dapat ay isang Nebula class warrior ang isa kahit papaano. Ikaw, isang Celestial class lang. Fine. Mayroon kang Dragon Vein bilang iyong Spirit Peel. Kaya halos hindi ka na maituturing na Sun and Moon class martial artist ngayon. Ngunit paano mo masisira ang isang restrictive spell na ginawa ng isang Nebula class warrior? Ipinagpatuloy ni Quinlan. Maaaring i-claim mo na isa kang top-tier Sun and Moon class martial artist. Pero Balantuna, ikaw ang pinakamahina sa kanila. Sabihin mong wala kang anumang sinaunang kayamanan upang matulungan kang masira ang restrictive spell. Walang maniniwala dyan. Umalaklak si Dexter. Natatakot akong bigwan ka. Ngunit talagang sinira ko ang restricted realm gamit ang sarili kong kakayahan. May ipapakita ako sa iyo. Nang matapos siyang magsalita, inilabas ni Dexter ang ugat ng dragon para makita ni Quinlan. Matapos mag-obserba ni Quinlan at ng iba pa, lahat sila ay mukhang nagulat. Sandali lang mula noong huli tayong nagkita. Ngunit tila lumakas muli ang iyong ugat ng dragon. Yeah, no wonder nakaramdam ako ng surge of power from you kanina. Kaya, lumakas ang iyong ugat ng dragon. Paano mo nagawang lumakas ng husto sa napakaikling panahon? Dexter shared. Simple lang. Nilamon ng Dragon Vein ko ang master ng restrictive spell. Nagtanong si Quinlan. Sino ang master ng restrictive spell? Paanong hindi nila kayang harapin ang iyong ugat ng dragon? Sa totoo lang, walang magagawa sa akin ang Dragon Vein mo. Inilarawan ni Dexter ang hitsura ng kabilang partido ng detalyado kay Quinlan. At idinagdag, ang kabilang partido ay nagpapatalas ng isang palakol. At sinasabi nilang miyembro sila ng mga Diyos. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-iisip, nagsalita si Quinlan. Gamit ang isang palakol bilang sandata. Isang miyembro ng mga Diyos. Hindi ko pa narinig iyon. Matandang Ginseng. Ikaw ay matalino at makamundo. Narinig mo na ba ito? Umiling din ang matandang Ginseng. Wala pa akong narinig na sino man sa mga Diyos na gumagamit ng palakol. Ito ay dapat na walang sino man mula sa mga Diyos. Tinabi pa niya, gayon din. Ang nakita mo ay malamang na espiritu ng sandata ng isang banal na sandata at hindi isang tunay na miyembro ng mga Diyos. Armas lang ito ng Diyos. Ang may-ari nito ay dapat na napakalakas upang itayo ang pinaghihigpitang kaharian na ito para sa banal na sandata bago siya mamatay. Upang aisil ang espiritu ng sandata sa loob. Si Quinlan ay hindi kapani-pani walang nasasabik. Maaari itong maging isang banal na sandata ng isang kataas-taasang nilalang mula sa mga Diyos. Pagkatapos, ito ay dapat na isang banal na sandata ng sky level. My goodness! Kung makakakuha ako ng sky level divine weapon, maaari akong mamatay ng walang pagsisisi sa buhay na ito. Guro, ano ang ginawa mo sa banal na sandata? Sumagot si Dexter. Iyon ay nilamon ng aking ugat ng dragon. At ang espiritu nito ay nakakalat. Hindi na muling makikita. Anong kasalanan? Kalahati. Umiyak si Quinlan. Talagang isinama mo ang banal na sandata mula sa mga Diyos sa ugat ng dragon. Sayang. Kasalanan. Hindi ito mapapatawad sa kapwa-tao at sa mga Diyos. Hindi mapakali si Dexter kay Quinlan. I-dismissed. Halika. Ituloy natin. Makabubuti kung makakahanap tayo ng ilan pang mga pinaghihigpitang lupain na nagtatataka ng mga banal na sandata. I have this intense feeling that my dragon vein really enjoying consuming divine weapons. Sa bawat oras na ito ay lumalamon ng isa. Ito ay lalong lumalakas. Nagbabala si Aged Ginseng.
Kung ang kalaban ay tunay na espiritu ng sandata ng isang banal na sandata ng sky level, ang iyong ugat ng dragon ay hindi pa sapat upang lumunin sila. Totoong nagsalita si Dexter. Suggestion niya na lumunin muna ang dragon vein ko. Matapos makapasok ang dragon vein ko sa katawan niya, ninanipyelo ko ito para maubos siya ng buo. Namulat si Quinlan. Nagtataka ako. Saan mo nakuha ang kakayahang ipasok ang espiritu ng divine weapon ng sky level sa ugat ng dragon? Kaya, gumamit sila ng isang tusong pamamaraan. Maswerte kang nakaligtas sa pagkakataong ito. Ngunit maaaring hindi ka na maswerte sa susunod. Paalala pa ni Quinlan. Tandaan, hindi lahat ng espiritu ng sandata ay ganito kaamo. Hindi sila palaging makikipag-ayos sa iyo, na nagbibigay daan sa iyong kusang loob na ilabas ang iyong spirit pill para maubos sila. Karamihan sa mga espiritu ng armas ay walang alinlangan na lulunukin ka ng buo nang walang pag-aatubili kapag nakita ka. Pagkatapos ng lahat, tila ay mga diablo na nagugutom sa loob ng 10,000 taon. Nakaramdam si Dexter ng lamig sa kanyang gulugad habang nakikinig. Ang sinuri ni Quinlan ay may katuturan. Sa pagkakataong ito, nakaligtas ako ng puro sa pamamagitan ng isang stroke ng swerte. Nakatagpo ng espiritu ng sandata na may medyo banayad at makainang kalikasan. Natatakot ako kahit na isipin ito. Hayaan mo na, kalimutan mo na. Ang manatiling buhay ang pinakamahalaga. Susubukan kong huwag pukawin ang anumang restricted realms hanggat maaari, upang maiwasang makatagpo muli ng anumang pinaghihigpitang lugar. Ang lahat ay nagpatuloy ng may matinding pag-iingat. Nakaunting pahiwatig ng anumang bagay na hindi karaniwan. Agad silang magbabago ng kanilang landas. Tanong ni Dexter kay Quinlan. Mr. Yes. Alam mo ba kung ano talaga ang banal na sandata na hiniling ni Terekos na hanapin natin? Quinlan Pope, don't tell me na hindi mo alam. Tinabi ni Dexter. Malinaw. Paano ko malalaman? Napabuntong hininga si Quinlan. Nagbago na ang panahon. Napakaraming oras na ang lumipas. At natural lang na nakalimutan ng mga tao ang tungkol kay Master Terekos. Si Terekos ay isa sa 4 na makalangit na Diyos ng mga Diyos. Siya lamang ang isa sa kanila na napigilan noong labanan ng mga mortal at mga Diyos. Ang kanyang lakas ay hindi lamang nagmula sa kanyang sarili. Malaki rin ang naiambag ng banal na sandata sa kanyang mga kamay. Nagpatuloy si Quinlan. Ang kanyang banal na sandata ay ang Terekos Sword. Tinasabing ang Terekos Sword ay nagtataglay ng kapangyarihang kontrolin ang langit at lupa. Ito ay walang hanggan. May sariling espiritu ng sandata. At nagtataglay ng espiritual na kahulugan, na may kakayahang maglunsad ng mga autonomous na pag-atake. Kung ilalabas ng Terekos Sword ang buong kapangyarihan nito, ang lakas nito ay hindi bababa sa isang Eternal Class Warrior. Ang mga salita ni Quinlan ay pumukaw ng isang bagyo sa puso ni Dexter at ng iba pa. Isa lamang itong banal na sandata. Kahit na may espiritu ng sandata. Gayunpaman, ang kapangyarihan nito ay nakakagulat na kalaban ng isang Eternal Class Warrior. Kung ang isang ordinaryong tao ay nagtataglay ng banal na sandata na ito, tila ay magiging kasing lakas ng isang Eternal Class Warrior. Habang iniisip niya iyon ay mas lalong nakaramdam ng takot si Dexter. Hindi kataka-taka na si Terekos. Kahit na pinigilan sa ilalim ng isla, ay nanabik pa rin sa Terekos Sword. Kung ibang tao, hindi nila gugustuhing masayang ang Terekos Sword. Sabi ni Dexter. Kung mahahanap natin ang Terekos Sword, at gamitin ito para sa sarili nating layunin. Kinaway-kaway ni Quinlan ang kanyang kamay at sinabing, nag-o-overthink ka. Ang espiritu ng sandata ng Terekos Sword ay ligaw at walang kibo. Kahit na ang iba pang 3 makalangit na Diyos mula sa mga Diyos ay nabigo na mapaamo ito. Wala kaming pagkakataong gawin iyon. Tanong ni Dexter, paano kung paamuin ito ng Demi-Emperor? Habang nagsasalita ay sinulyapan niya si Lacey na nakatayo sa tabi niya. Biglang nagningning ang mga mata ni Quinlan. Tama, pwedeng opportunity ito. Maaaring sugpuin ng bloodline ng Demi-Emperor ang Terekos Sword. Maaari nating subukan ito pagdating ng panahon. Pagkatapos ay idinagdag niya, kung talagang mapaamo natin ang Terekos Sword.
Makakawala tayo sa sinaunang sektor sa tulong nito. Nang hindi na kailangang makiusap kay Terekos mismo. Sa puntong ito, mabilis na pinigilan ni Dexter si Quinlan at tinuro ang lupa. Pinaalalahanan niya si Quinlan na baka marinig ni Terekos ang usapan nila. At kung hindi siya mag-iingat, baka magalit siya kay Terekos. Mabilis na itinikom ni Quinlan ang kanyang bibig. Ang kanyang puso ay kumikiliti pa rin sa takot. Gayunpaman, kakaiba na hindi nag-react si Terekos sa lahat ng oras na ito. Hindi kaya pinalayas ng langit na Diyos na nagbabantay sa Theas Island si Terekos. Oo, napakataas ng posibilidad. Habang iniisip niya ang Heavenly God na nagbabantay sa Theas Island. Tinanong ni Dexter, Quinlan, ang Heavenly God ba na nagbabantay sa Theas Island ay kapareho ng isa sa 4 Heavenly Gods? Tiyak na hindi iyon totoo. Umiling si Quinlan. Ang mga makalangit na Diyos ay pag-aari ng mga Diyos, habang ang iba pang mga makalangit na Diyos ay pag-aari ng mga tao. Ang parehong partido ay nasa magkasalungat na panig. Biglang natauhan si Dexter sa ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay nagpatuloy ang lahat sa kanilang paglalakbay. Habang naglalakad sila, biglang sumigaw si Soul Wolf na nasa likuran nila. Lacey, anong nangyari sa'yo, Lacey? Nako, may nangyaring masama sa kanya. Ano? Biglang naramdaman ni Dexter na nakahawak sa kamay ni Lacey ang kamay nito sa pagkakahawak sa kanya. Mabilis siyang lumingon. Nagulat nang makita si Lacey na nilamon ng isang restricted realm. Ang kalahati ng kanyang katawan ay nilamon na ng kaharian. Banal na kalokohan. Sa isang iglap, tumibok ang puso ni Dexter sa takot. Agad niyang hinaila si Lacey palayo dito. Gayunpaman, si Lacey ay isang ordinaryong tao lamang. At ang kanyang pisikal na katawan ay mahina. Hindi naglakas loob si Dexter sa takot na baka masaktan niya si Lacey. Walang magawa. Ang tanging magagawa niya ay ilabas ang kanyang lakas at salakayin ang restricted realm. Gayunpaman, ang mahigpit na kaharian ay masyadong matigas para kay Dexter. At dahil sa takot na masaktan si Lacey, pinigilan niyang umatake ng buong lakas. Sa isang kisap mata, tuluyang nilamon si Lacey ng pinaghihigpitang kaharian. At walang magawa si Dexter. Dahil sa galit, pinakawalan niya ang ugat ng dragon at sinubukang lumunin ang isang puwang sa pasukan ng pinaghihigpitang kaharian. Sa kabila nito, kahit na ang ugat ng dragon ay hindi madaig ang pinaghihigpitang kaharian. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Dexter was at his wit's end. Feeling like a cat on a hot can roof. Halika, hinikayat niya. Kung magsanib puwersa tayo at aatake. Tiyak na malalampasan natin ang pinaghihigpitang lupain na ito. Biglang winagayway ni Quinlan ang kamay niya. Inaalo siya. Dexter, calm down. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din si Mrs. Cruz. Paano ka nakakasigurado? Ganti ni Dexter. Sagot ni Quinlan. Hindi mo ba napansin ang isang partikular na detalye? Tanungin kita. Sino ang pinakamahinang miyembro ng aming koponan? Na may kaunting pinsala, o hindi man lang nasaktan. Walang pag-aalinlangan. Sumagot si Dexter. Si Lacey talaga. Siya rin ang pinaka-nasaktan. Sabi ni Quinlan. Hindi ba kayo nakakapagtaka na si Lacey? Ang pinakamahina sa atin. Ang tanging hindi nasugatan. Bagaman lahat kami ay napakalakas at may kasanayan. Lahat kami ay malubhang nasugatan. Sabi ni Dexter, iyan ay dahil lagi kong pinoprotektahan si Lacey. Curse. Panunuyan ni Quinlan. Prangkahan tayo. Sa lugar na ganito, walang proteksyon ng sino man ang makakagarantiya ng kumpletong kaligtasan. Kahit na ang Terekos mismo ay gumapang palabas mula sa lupa upang magbigay ng personal na proteksyon. Hindi pa rin niya matiyak na ang isang tao ay mananatiling ligtas at maayos. At kahit na hindi nasaktan, pagpapatuloy niya, oddly enough, hindi naman nasaktan si Lacey. Malaki ang hinala ko na pinapanatili ng isang demi-emperor si Lacey na ligtas at maayos. Hindi siya hinahayaang masaktan man lang. Ang mga salita ni Quinlan ay lohikal. Malinaw, maayos ang pagkakabalangkas, at lubos na kapani-paniwala. Medyo kumbinsido si Dexter. Huminga siya ng malalim at sinabing, kahit wala sa panganib si Lacey.
Gusto ko pa rin siyang makasama. Talagang hindi ako maaaring kumuha ng anumang mga panganib. Lahat, inihiling ko ang inyong tulong sa pagsira sa pinaghihigpitang kaharian na ito upang iligtas si Lacey. Oo. Sabay-sabay na tumugon ang lahat. Sumama kay Dexter sa pag-atake sa pasukan ng Restrictive Realm. Samantala, nihimbing na nakatulog si Lacey. At ito ay isang hindi kapani-pani walang mapayapang pagkakatulog. Nang muli siyang magising ay tuluyang naalis ang kanyang pagod. Nakaramdam siya ng sigla. Ang kanyang espiritu ay mataas at nagliliwanag. Pakiramdam na sobrang komportable. Nag-inat siya ng tamad at tumingin sa paligid. Nang makita niya ito, agad siyang nataranta. Siya ngayon ay nasa isang ganap na hindi pamilyar na kapaligiran. Ang lugar ay isang engranding canyon. Ang ibabaw nito ay puno ng malalagang berdeng halaman. Puno ng buhay. Puno ng huni ng mga ibon at halimuyak ng mga bulaklak. Isang malaking ilog ang Damaloy sa ilalim ng canyon. Ang tubig nito ay napakalinaw na posibleng makakita hanggang sa ibaba. Paminsan-minsan, maaaring makita ang mga isda na lumalangoy sa ilalim ng tubig. Nakasakay si Lacey sa isang malaking barko. Isa itong sisidlan na may kadakilaan at kakisigan. Isang plaque ang nakasabit sa maranyang canopy ng barko, na may nakasulat na mga salitang Royal Ship. Ang unang pumasok sa isip ni Lacey ay ang lugar na ito ang magiging maalamat na utopia. Ako ba ay hindi sinasadyang natisod sa isang utopia? Anong biro? Walang utopia sa mundong ito. Nag-aalalang tawag ni Lacey. Dexter. Dexter. Nasaan ka na? May tao ba dito? Saan ang lugar na ito? Bilang tugon, tinalubong siya ng patay at nakakagigil na katahimikan. Habang siya ay nalilito, isang malambing na tunog ng alpa ang maririnig. Ang tunog ng alpa ay mahina, na para bang ito ay nagmula sa isang malayong lugar. It sounded ethereal and beautiful. Nakapapawi ng damdamin ni Lacey. Sa isang iglap, kumalma siya. Tinabi sa kanya ng kanyang sixth sense na kung susundin niya ang tunog ng alpa, tiyak na maliligtas siya. Nang sinusubukan ni Lacey na malaman kung paano sisimulan ang barko, sa halip ay nagsimula itong kumilos ng mag-isa. Ang direksyon kung saan ito patungo ay eksakto kung saan nanggagaling ang tunog ng alpa. Masunaring umupo si Lacey nang walang pagtutol. Sa katunayan, wala na siyang lakas na lumaban ngayon. Ang tunog ng alpa ay lalong naging malinaw at matunog. Sa bandang huli, dumaong ang bangka sa pampang. Sa baybayin ay may maliit na daanan na may linya na may sari-saring mga bulaklak. Ang halimuyak nito ay umaalingasaw sa hangin. Pagkababa ng barko, naglakad si Lacey sa liblib na daanan. Ang tunog ng alpa ay naririnig na sa abot ng kamay. Pagkaraan ng ilang pagliko, agad na naging malinaw ang paningin sa kanyang harapan. Isang maliit na pavilion ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa ibabaw nito, ang mga salitang Vanda Pavilion ay nakasulat. Sa loob ng pavilion, isang babaeng nakasuot ng sinaunang simpleng kasuotang seda ang lubusang abala sa pagtugtog ng alpa. Siya ay may payat na figure, na nagpapakita ng maharlika at kagandahan. Mula sa likuran, para siyang engkanto na bumaba sa mundo. Ang babaeng may ganoong figure, siguradong hindi magiging masama ang kanyang hitsura. Diba? Biglang umusbong sa puso ni Lacey ang bakas ng inggit at selos. Hello, pwede mo bang sabihin sa akin kung saan ito? Magalang nabati ni Lacey sa kabilang party. Ang ibang tao ay tumigil sa kanilang pagganap at bumantong hininga. Naghihintay ako sa iyo sa lahat ng oras na ito. Napakasarap sa pandinig ng boses na ito. Napaka-ethereal nito. Parang celestial bird. Parang pamilyar kay Lacey. Parang narinig na niya ito sa kung saan. Siyempre, hindi iyon ang punto. Ang punto ay sinabi ng babae kay Lacey na sa wakas ay natagpuan na siya. Kilala niya ba ako? Bakit niya ako hinihintay? Maingat na sinabi ni Lacey ang kanyang pagdududa sa kanyang isipan. Sabi ng babae, taon na ang nakalipas, iniwan mo akong mag-isa dito. Sabi mo babalik ka para sa akin sa lalong madaling panahon. Tinong mag-aakala na ang paghihintay na ito ay mauuwi sa walang katapusang paglipas ng panahon. Nawalan pa ako ng bilang ng mga araw. Pagkatapos ay idinagdag niya, sa kabutihang palad. Sa wakas ay nakita mo na ako ngayon.
Tungkol saan ba lahat ng ito? Natarante si Lacey. Hindi ko maintindihan ang isang salita na sinabi mo. I think hindi kita kilala. Hindi mo ba ako nakikilala? Pagkatapos gumawa ng isang nakakahiya sa sarili, ang kabilang partido ay tumayo at tumalikod. Nang makita ang itsura ng babae ay agad na natigilan si Lacey. Kamukha ko ang mukha niya. Hindi. Parehong-pareho ito sa akin. Habang nakaharap ang babae, naramdaman ni Lacey na nakatingin siya sa salamin. Ano sa lupa ang nangyayari? Natigilan si Lacey. Ilang saglit, naramdaman niyang parang hindi makasabay ang utak niya. Bakit kamukha mo talaga ako? Sino ka sa lupa? Umatras si Lacey. Puno ng gulat ang mukha.